naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayong June 15, 2026, kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpatawag na ng special session sa Kongreso sa June 17, 2026. Bagong Senate Majority nagpahayag ng kahandaan. And they will also discuss, among others, some very important regional and international issues that both would consider important for the relationship. And again, I would go back to the impact of the Middle East on energy security and food security. So I think that would be the highlight of this meeting. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin magpupulong ukol sa food at energy security. Department of Energy umaasa sa magandang epekto ng US-Iran peace deal sa presyo at supply ng langis sa bansa. This investigation is now turned into a possible homicide investigation or casing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing na interview namin na kinakandak sa mga players. Dalawang basketball athlete ng Ateneo posibleng biktima ng hazing ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. CIDG muling magpapadala ng sapina sa mga training coach ng Ateneo de Manila University. We will not shield or protect anyone, nor will we allow our integrity to be compromised. With this, I also must inform everyone that the university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Taub Baldwin, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. Resignation ni na Coach Taub Baldwin at Team Manager Christopher Epo Quimpo tinanggap na ng Ateneo de Manila University. Investigasyon sa drowning incident tatapusin ng National Bureau of Investigation ngayong linggo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Nagpatawag na ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ito ng hindi matapos-tapos na power struggle sa Senado. Samantala, inihahanda na ng mga senador ang mga plano para sa gaganaping special session. Ito ang balita ni Jedne Resina. Marami tayong mga nakapending. Kailangan talagang ikaw magkaroon ng special session. Handa at buo ang suporta ng bagong Senate Majority o ang tinaguriang Gatchalian Bloc sa ipinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Miyerkules, June 17. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, natalakay na nila ito ng kanyang mga kasamahan dahil sa dami ng mga trabahong kailangang tapusin at aksyonan sa plenaryo. Sa ilalim ng Proclamation No. 1318 na inilabas ng Malacanang ngayong araw, nanawagan si PBBM ng isang special na session para sa agarang aksyon sa priority legislation na naglalayong palakasin ang panlipunang proteksyon. Nakasaad dito na hindi humihinto ang pangangailangan ng mamamayang Pilipino, kaya dapat patuloy na tumugon ang pamahalaan dito. Nararapat lang din na manatiling prioridad ng gobyerno ang kapakanan ng bawat mamamayan. Naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayong June 15, 2026, kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas
na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law. Para naman kay Senator Juan Miguel Mig Zubiri, kabilang sa mga agenda na dapat unahin ang usapin sa kalusugan, gayon din ang karagdagang pondo para sa edukasyon at tulong para sa mga Pilipinong nasa gitna ng krisis. Bukod sa mga panukalang batas, binigyang diin ni Senator Zubiri at Senator Tulfo na dapat ding maaksyonan ang mga nakabinbing kumpirmasyon sa Commission on Appointments o CA para sa mga posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Yun ang kailangan pa ho nating alamin, pero naintindihan alang pag-ikibig ko po, umaga yan kasi sunod-sunod po yan. Sa hapon, meron pong tinatawag na yung CA, kailangan po i-convene yung CA. Samantala, inihahanda na rin ng Gatchalian Bloc ang kanilang magiging hakbang, kaugnay ng posibleng galaw ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa araw ng sesyon. Umaasa ang grupo na formal nang matatapos ang iringan o agawan sa liderato ng Senado. Pinag-uusapan na ngayon ng senior leadership namin kung anong pang gagawin, kung I don't know, marami pong mangyayari. Pero hopefully, hindi na po siguro. Baka sabihan na siya before the session na 13 na kami, parang ganun. Bababa na po yan. Dahil yun po ang sabi niya, di po ba? Pag may 13 kayo, bababa na po kami. Bababa na raw siya. Nang tanungin kung posible ba ang formal na balasahan sa posisyon sa mismong special session. Possible po yun. Opo, possible. Baka may mahimasmasan. Bago pa man i-anunsyo ng Malacanang ang schedule ng special session, nagpahayag na ng kahandaan si Senator Joel Villanueva na dumalo rito upang gampanan ang kanyang tungkulin. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Wala pang pahayag ang Cayetano Bloc sa usapin ng special session. Umaasa ngayon ang new Senate majority na wala nang magiging drama o anumang pagkaantala ngayong darating na Miyerkules. Giit ng mga senador walang sapat na dahilan para hindi magtrabaho ang Senado para sa taong bayan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo sa social media ni dating Congressman Mike Defensor na magkakaroon umano ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee bukas June 16. Bagay na agad namang pinabulaanan ni Senator Erwin Tulfo na siyang bagong chairperson ng komite. Nagbabalik si Jed Neresina. Ngayon ko lang po narinig yan. Hindi na po chairman ng Blue Ribbon si Senador Pia. Gayon din po si Senador Marcoleta. So, ano pa hong otoridad nila para mag-conduct ng Blue Ribbon? Tinawanan na lang ni Senator Erwin Tulfo ang kumalat na impormasyon sa social media tungkol sa pagkakaroon muli ng Blue Ribbon Committee hearing ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa naturang post na ibinahagi ni dating Congressman Mike Defensor, inaanyayahan pa nito ang publiko na makiisa at suportahan ang pagdinig. Ayon kay Senator Tulfo na siyang itinalagang Blue Ribbon Chairperson ng new Senate Majority, unauthorized o walang pahintulot ang planong pagsasagawa ng hearing sa labas ng Senado. Sa isang opisyal na pahayag ng komite, binigyang diin ng senador na hindi pahihintulutan na ang pangalan at integridad ng institusyon ay mabigyan ng maling interpretasyon o magamit sa mga walang pahintulot na paglalabas ng impormasyon. Dagdag ng senador, kung matutuloy ito bukas, magiging kagaya lang ito ng nakaraang pagtitipon ng Cayetano Bloc kaugnay ng flood control project issue. May tuturing lang umano itong isang ordinaryong press conference at hindi formal na pagdinig o lehitimong legislative inquiry. Ewan ko sa mga sinaunang panahon, mayroon po mga Blue Ribbon hearing sa labas sa Senado. So, lumalabas po, parang kayanin po ito dati na sila-sila lang po. Number one, wala pong darating na committee secretariat po doon para mag-record ng meeting. Palaisipan din sa senador ang paghingi ng suporta ni Defensor sa publiko.
Bakit niyo po kailangan na ika nga may support? Anong dahilan? Yun po yung sinasabi natin. Ano po ang dahilan? Para panoorin siya, panoorin yung hearing-hearingan na yan. Ayoko pong tawagin na blue ribbon hearing po yan. Pero yun po ba ang dahilan? Kaya humingi siya ng suporta para mapanood siya ng mga tao. Dahil dito, paniwala ni Senator Tulfo na layunin ng aktibidad na sirain ang reputasyon ng ilang individual. Siguro, destabilization, malinaw mo po sa sikat ng araw, nasisiraan na naman kung sino-sino. Sigurado ko, 99.9% damay na naman dyan ang Pangulo, lahat na naman ng mga opisyal, yung mga hindi pa nabanggit, babanggitin na lang kung ano-anong binabanggit nila dyan. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Senator Pia Cayetano o si Senator Alan Peter Cayetano kung tuloy ba bukas ang sinasabing Senate Blue Ribbon hearing sa labas ng Senado. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Bureau of Corrections o Bucor na nasa New Bilibid Prison o NBP si retired Major General Jovito Palparan. Kasunod ito ng reklamo ng mga kaanak ng mga nawawalang mag-aral na inilipat umano ang dating opisyal sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Ito ang balita ni Dante Amento. Lubos naming kinalulungkot ng aking pamilya ang balita na si retired Jovito Palparan na siyang dumukot sa aming mga anak ay nailipat na. Dumulog kanina sa Korte Suprema ang mga kaanak ng tinaguriang desaparecidos. Ito ay upang utusan ang Bureau of Corrections o Bucor na ibigay ang eksaktong kinaroroonan ni retired Major General Jovito Palparan. Kasunod ito nang natanggap nilang impormasyon na inilipat umano si Palparan mula sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa papuntang Philippine Military Academy o PMA sa Baguio City. Kanino nagmula ang kautusan na siya ay mailipat? Sa PMA, kulungan ba yon? Pero kinumpirma ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na nananatiling nakakulong sa NBP ang convicted na dating military official. Ito ay tugon sa manifestation na isinampa ni na Erlinda Cadapan at Concepcion Empeño sa korte. Sa reklamong isinumite sa Korte Suprema, nagpahayag ng pangamba ang mga complainant na baka inilipat na si Palparan sa ibang pasilidad at wala na sa Muntinlupa. Na dapat po sa maximum unit ng NBP, ikinulong po sa minimum at ngayon po nalalaman namin nang doon na daw po sa PMA. Nung nakuha namin yung records, it appears na yung mga notices na pinapadala ng Supreme Court kay Palparan ay sa National Bilibid Prison ay bumabalik. Ang nakalagay dun sa return, si Palparan ay nasa Baguio na. Binigyang diin sa motion na si Palparan ay nahatulan sa kasong kidnapping at serious illegal detention at dapat na nagsisilbi ng kanyang sentensyang reclusion perpetua sa maximum security compound ng NBP. Ipinunto ng mga complainant na ang Philippine Military Academy sa Baguio ay isang institusyong pangmilitar at hindi isang pasilidad na pinangangasiwaan ng Bucor. Mariing itinanggi ni Katapang ang mga claim na ito at tiniyak na patuloy na nagsisilbi ng kanyang sentensya ang retiradong general sa loob ng NBP. Binigyang diin niya na ang anumang paglilipat ng mga bilanggo, lalo na ang mga high-profile na individual tulad ni Palparan, ay dapat sumunod sa mahigpit na mga protocol at nangangailangan ng wastong dokumentasyon. Ayon sa Bucor Chief, walang anumang record na nagpapatunay na inilipat si Palparan. Tiniyak ng kawanihan sa publiko at sa mga nagrereklamo na sila ay nananatiling transparent at responsable sa pangangalaga sa lahat ng mga bilanggo. Samantala, wala pang tugon ang pamunuan ng PMA hinggil sa isyong ito. Dilinaw din ng Bucor na anumang pagbabago sa status ni Palparan ay ipapaalam at idadaan sa mga opisyal na channel upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng pamunuan ng Ateneo de Manila University na tinanggap na nila ang resignation ni na Ateneo Blue Eagles basketball team coach Thomas Anthony Tab Baldwin at team manager Epo Kimpo. Samantala, plano naman ng National Bureau of Investigation na matapos na ngayong linggo ang investigasyon sa naturang drowning incident.
Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Benedict Samson. Live. Benedict, kailan epektibo ang resignation ni na Coach Tab Baldwin at Team Manager Epo Quimpo? Magandang hapon, Monica. Effective immediately. Ito yung naging tugon ni Ateneo de Manila University President Roberto Yap patungkol nga dito sa isinumiting resignation letter ni na Coach Thomas Anthony Tab Baldwin at ito nga ang team manager na si Christopher Epo Quimpo. Emosyonal na humarap sa press conference si Ateneo de Manila University President Roberto Yap. Dito niya inanunsyo na nagpasa na ng resignation letter sina Ateneo Blue Eagles basketball team coach Thomas Anthony Tab Baldwin at ang team manager na si Christopher Epo Quimpo. Kasabay ng resignation, nagpabatid naman ng pasasalamat ang presidente ng universidad sa serbisyo ng dalawa sa Ateneo basketball program. We will not shield or protect anyone, nor will we allow our integrity to be compromised. With this, I also must inform everyone that the university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tab Baldwin, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. Nagbigay din ng mensahe ang pamunuan ng universidad, lalo na sa mga student athlete at staff na apektado sa issue. We also know that you are grieving and in pain, compounded by the relentless misinformation, harsh discourse, and even dangerous threats directed at you. We will continue to support you through this difficult time and will always be committed to your safety and well-being, especially as you also recover from this tragedy. Kanina, sinagot din ng Ateneo ang ilang mga katanungan patungkol sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Dito nilinaw ni Yap na hindi nagkulang ang kanilang universidad, lalo na sa pakikipag-ugnayan sa mga naulilang pamilya. Masasabi ko lang na there was somebody from Ateneo who spoke to her on the very night it happened. We were the ones who arranged that they be picked up right away from Aurora and be brought back to Manila. In fact, by the evening of that day, there was already an ambulance that came and we arranged all of that. Humingi rin ng paumanhin ng pamunuan ng Ateneo dahil sa mga panahon ng kanilang pananahimik sa issue. The few public updates were not because we did not care for the bereaved families. We believe and continue to believe that public relations or institutional noise should not intrude upon a family's grief. We are truly sorry for not being quick at informing the public of the developments which has led to perceptions of inaction. Samantala, inihayag naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na plano nilang matapos ngayong linggo ang resulta ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawang Ateneo player. Natapos na rin ng NBI ang autopsy sa labi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Wala pa tayong conclusion. We are still in the fact-finding. Tinitingnan pa natin kung saan talaga nanggaling at nagkulang. Of course, there are tourists na lumalabas. We will not say that we are going towards that direction, but we will go the direction where the evidence will lead us. Kung ano yung pananagutan dapat ng mga dapat managot at kung sino dapat yung mga managot. Dagdag pa ni Matibag, bukas ay ipinatatawag nila ang lahat ng mga sangkot kabilang na si Coach Tab Baldwin. Hindi rin itinasantabi ng NBI ang mga lumabas na pahayag ng nagpakilalang asawa ni Coach Tab na si Epi Calogiru. We have to validate first kung siya talaga yon, what is the relationship. So mahirap namang pagbasihan natin yung mga posting ng social media lang, no. We're not discounting it. We're not saying na hindi natin pakikinggan o tututukan. Kanina, no show naman sa tanggapan ng Department of Labor and Employment si Coach Tab Baldwin. Ipinatawag ng Labor Secretary ang Ateneo basketball coach upang suriin ang mga dokumento ng employment nito sa Pilipinas. Yung katatayuan ng kanyang alien employment permit. Merong kondisyones yon, validity date, expiration date can be renewed. Meron ding scope of work kung hanggang saan yung trabaho niya.
Kanina, tanging alien certificate of registration lang ang naipakita ng abogado ni Baldwin at walang naipakitang alien employment permit. Preliminary lang ito. Siguro gusto nila ipakita na legal yung pagtigil dito. Pero siguro kung maunawaan ninyo, kung meron kang ACR, hindi ibig sabihin pwede ka na magtrabaho. Ang ini-issue ng DOLE ay AEP. Yung para ka makapag-alien employment permit. Yan ang ating tinatanong. Kung hindi kakaugnay nito ay may mga ilang tanong naman na hindi nasagot ang pamunuan ng Ateneo, lalo na nga yung mga makakaapekto sa sinasagawang investigasyon ng binuo nilang independent fact-finding team. At ayon pa nga sa Ateneo ay noon pa man noong panahon ni Coach Norman Black ay may mga isinasagawa na silang training at nahinto lamang ito nga dumaan itong panahon ng pandemya. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Bigong magpakita ang 4 sa 5 training coach ng Ateneo de Manila University na pinadalhan ng sabpina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Kaya naman muling magpapadala ng ikalawang sabpina ang CIDG sa mga nabigong nagpakita ngayong araw. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We will be asking also if have they considered na these players are basketball players and not swimmers. And we will also be asking out of the 7 training staff na kasama, swimmer ba sila? Unti-unti nang lumilinaw ang mga detalye sa nangyaring umano'y team building ng mga basketball player ng Ateneo de Manila University sa Aurora noong June 8. Base sa investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, June 7 ng umaga, nang umalis ng Maynila ang 22 players at 7 coaching staff ng Blue Eagles patungo sa isang resort sa Aurora Province sakay ng isang bus. Rene and Divine, who are both juniors, can be considered as juniors, were at the very back seat of the bus. So it is a Genesis bus which was contractual provided by the University Athletics Office of Ateneo de Manila. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, June 7, 3:40 ng hapon nang dumating ang mga ito sa Hermanos Leisure and Agri-Farm. Nagkaroon ng calisthenics activities ang grupo buong araw. 2:30 ng hapon kinabukasan, inutusan umano ang mga player na magtungo sa tabing dagat. Sinasabing pinaglakad ang mga ito 300 metro ang layo sa inuupahang resort. So ganun kalayo po, isolated na yung lugar, wala nang tao doon sa may after nitong resort na to. That is where the security guard who is also the standby lifeguard last saw them na malayo. Bunsod ng mga nakuhang impormasyon, nabuo sa CIDG ang posibilidad na may nangyaring hazing at biktima sina Rene Baterbonia at Divine Adili. This investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing na interview namin na kinakandak sa mga players. Kaninang umaga, isa lamang sa 5 coaching staff at officers na pinadalhan ng sapina ng CIDG ang nagpakita sa kanilang tanggapan. Muli namang ipatatawag ng CIDG sa Biyernes, June 19 ang 4 na hindi nagpakita ngayong araw. We will going to issue another subpoena because right now, we do not know the purpose of their representation sa mga The lawyers are not present during the time that the incident happened, so they do not have the personal knowledge para makapag-shed light po sila. Sakaling muling mabigo ang mga itong magpakita sa ikalawang pagkakataon, sinabi ng CIDG na maaari silang maharap sa contempt at kasong obstruction of justice. We will be issuing another subpoena to
the team manager of Ateneo Blue Eagles, Christopher Kimpo, Tomas Anthony Baldwin, head coach, Rinaldo Jacinto, Dean Castaño. I would like to elicit their appearance para mag-shed light in the interest of justice. Otherwise, we will be compelled to file separate cases for possibly violation of contempt or obstruction of justice. Kasama din sa inaasahan na magtutungo sa CIDG sa mga darating na araw ay ang mga miyembro ng Ateneo Blue Eagles basketball team na kasama sa Aurora. We have talked with the lawyers of the students and they requested that instead of tomorrow, their clients will, the 22 of them, will appear on Wednesday, which we give in. So we're expecting them to appear on Wednesday. Mayroon ding 3 dating players ng Ateneo na inaasahang magtutungo sa CIDG bukas bilang mga resource persons. Hindi rin umanuligtas sa investigasyon ang foundation na nangangasiwa at nagpopondo sa team. We learned also from the University Athletics Office that the Ateneo basketball team allegedly is autonomous and independently run by a foundation. The program planning and funding is being handled by a foundation which is Smart Communications. Si Baterbonia ay hindi pa naka-enroll sa Ateneo de Manila University. Subalit sinabi ng CIDG na hindi ito basihan para makaligtas ang universidad sa investigasyon, lalo na't tinanggap nila ang 2 players at nanatili ang mga ito sa dormitoryo ng eskwelahan ng ilang araw. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Papuntang Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggo para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Russia Commemorative Summit. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs sa magaganap na bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. On the margins of the summit, the President will also hold a bilateral meeting with President Putin. Iba yung pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Russia. Ito ang sentro ng magiging pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin kapag nagkita sila sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Russia Commemorative Summit ngayong linggo. Ang naturang pagtitipon ay kaugnay na rin ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Dominic Xavier Imperial, kabilang ang seguridad sa pagkain at enerhiya sa tatalakay ng 2 leader sa sidelines ng event sa June 17 hanggang 18. And they will also discuss among others, some very important regional international issues that both would consider important for the relationship. And again, I would go back to the impact of the Middle East on energy security and food security. So I think that would be the highlight of this meeting. Ukol sa energy security, maaaring pag-usapan ni Pangulong Marcos at President Putin ang supply ng langis at ang paggamit ng nuclear energy. In fact, if to even go beyond nuclear energy, even the civilian uses of nuclear energy, might be some of the areas of discussions during this summit and also the bilateral meeting. Ayon sa DFA, mahalaga ang pulong na ito ng Pilipinas sa Russia para sa kooperasyon ng law enforcement agencies sa kanilang capacity building at training sa paglaban sa transnational crime at illegal na droga. Aabot sa 15,000 mga Pilipino ang nagtatrabaho sa kasalukuyan sa Russia. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpaabot na rin ang pagbati sa kaarawan ni US President Donald Trump si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Laman ng kanyang mensahe ang hiling para sa mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay sa darating na mga taon. Umaasa rin si PBBM na patuloy na lalakas sa matatag na pagkaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon.
Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delfin na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Tapos na ang giyera at nagkasundo na ang Amerika at Iran ayon kay United States President Donald Trump. Ayon naman kay Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, nakatakdang lagdaan ang kasunduan sa darating na Biyernes oras sa Amerika. Wala pang tugon ang Israel sa anunsyo. Ito ang balita ni Noel Polyarco. Ipinag-utos na ni United States President Donald Trump na alisin ang US blockade sa lahat ng Iranian ports. Kasabay ito ng anunsyo ni Trump na naisapinal na ang US-Iran deal, hudyat na tapos na rin ang giyera. Tiniyak rin ni Trump na malaya na ang paglabas at pagpasok ng langis at kargamento sa Strait of Hormuz. Kinumpirma rin ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ang anunsyo at batay sa napag-usapan, agad nang ititigil ng magkabilang panig ang lahat ng military operations kasama na ang sa Lebanon. Ang kasunduan ay lalagdaan sa June 19 sa bansang Switzerland. Kinumpirma rin ito ni Trump kaya asahan aniya ang muling pagdami ng supply ng langis sa pangdaigdigang merkado. Sa ngayon, pagtutuunan naman ng pansin ang mga teknikalidad ng kasunduan. Sa kanya namang pahayag, sinabi ni Iran President Masoud Pezeshkian na sang-ayon si Supreme Leader Mojtaba Khamenei na makipagnegosasyon at ayon dito, makikipagkasundo na sa ikabubuti ng kanilang mamamayan. Ayon kay Pezeshkian, bagamat may pagtutol sa panig ng Iranian military, wala aniya silang opsyon kundi sumunod sa Supreme Leader. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت و تمام اکثریت قاطع نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه. Ngunit nilinaw ng Iranian leader na hindi sila sumusuko sa sinumang kapangyarihan, kundi ang itaguyod ang karapatan ng lahat ng Iranians. Hindi na sa isang grupo lamang na pinatutukuyan ay ang Islamic Revolutionary Guards. Nais ding makasiguro ni Iranian Parliament Speaker Mohagar Galibaf na walang magiging paglabag sa kasunduan. Anuman aniya ang pinag-usapan ay dapat tuparin ng magkabilang panig ng walang anumang kwestiyon. Nagbabala rin ito sa Israel na poprotektahan ng diplomasya ng Iran at ng puwersa ng Lebanon ang soberanya nito anuman ang mangyari. Nangako si Galibaf na bubuwagin nila ang inuugaling panggigipit ng Israel sa Lebanon. Nauna nang sinabi ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi parte ng kasunduan ng US at Iran ang Israel. Noon pa man, sinabi ni Netanyahu na bagamat magkaalyado sila ay mayroon silang independence pagdating sa kani-kanilang estratehiya. Kaya kahit may gumugulong na usaping pangkapayapaan ang Iran at US, tuloy ang kanilang pag-atake sa Lebanon. Pinakahuli ay ang pag-atake sa komunidad ng Dahiye sa Beirut na mismong si Netanyahu ang nag-anunsyo. Ngunit nilinaw nito na wala silang ibang target kundi ang baluarte ng Hezbollah. Bahagi aniya ito ng surgical strike na iniutos niya sa Israel Defense Forces bilang ganti umano sa pag-atake ng Hezbollah sa kanila. Ayon kay Iranian political analyst Seyed Marandi, kung hindi susunod si Netanyahu sa kasunduan, mababaliwala lang ito. We haven't reached the final text, but the framework is pretty clear. They carried out that attack just to say that they will not be abiding by any agreement. And if that's the case, and again, as I said earlier, there will be no agreement. Aniya, wala pang dokumento ang nasabing kasunduan, kundi framework pa lang. Taliwas sa inianunsyo ni Trump. Malinaw ang isa sa red line ng Iran ay ang Lebanon. Kaya kung patuloy na aatake ang Israel, mangangahulugan ito na hindi ito kayang kontrolin ng US, kaya tiyak na aatras lang ang Iran. The attack obviously was to prevent a deal from happening, to agree upon a MOU. And I think that will have an effect because the Iranians are saying that either the Americans are not serious or that they are incapable of controlling the situation. If the Americans are incapable of controlling the situation, then there's no reason to negotiate with them. If they're not serious, then again, there's no reason to negotiate with them. Matapos ang anunsyo ni Trump, wala pa ring tugon si Netanyahu.
Ayon kay Marandi, kung magpapatuloy ang Israel sa pag-atake, patutunayan lang ni Prime Minister Netanyahu sa buong mundo kung sino ang dapat sisihin sa nangyayari at dinaranas ngayon ng global economic crisis. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malugod na nagpahayag ng suporta ang ilang world leaders at organisasyon sa naabot na kasunduan ng Estados Unidos at Iran. Ang Prime Minister ng United Kingdom na si Keir Starmer, binigyang diin ang malaking kahalagahan sa buong mundo ng kasunduang pangkapayapaan ng Iran at Estados Unidos. Ayon naman kay French President Emmanuel Macron, ang kasunduan ay bunga ng masinsing diplomasya na sinuportahan ng iba't ibang mga bansa. Nagbigay rin ng positibong pananaw sa nabuong kasunduan ang Germany at Japan. Samantala, binati rin ni United Nations Secretary General Antonio Guterres at nagbigay ng pagbati sa US at Iran at sinabing itinuturing itong mahalagang hakbang tungo sa mapayapang pagresolba ng sigalot sa gitnang sinangan. Kaugnay niyan, naglabas ng opisyal na pahayag ang Iran Supreme National Council kaugnay ng US-Iran peace deal. Anila, sa pamamagitan ng isang resolusyon ay naisapinal na ang ilalaman ng Memorandum of Understanding upang tapusin na ang gera. Sang-ayon din ito na itigil ang lahat ng pag-atake maging sa Lebanon immediately at permanently kapalit ng pag-alis ng naval blockade. Kinumpirma rin nito ang petsa ng signing ng peace agreement sa araw ng Biyernes. Sa ngayon, anila, wala munang pag-uusap hanggat hindi ganap na naaalis ng Amerika ang naval blockade at nasusunod ang iba pang probisyon sa kasunduan. Sa kauna-unahang pagkakataon, kumilos ang United Kingdom laban sa Russia sa pamamagitan ng pag-aresto sa isang barko nito sa English Channel. Ang MT Smertos ay kasama umano sa tagong operasyon ng Russia upang makaiwas sa international sanction. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Inaresto ng British Armed Forces ang isang oil tanker na Smertos na pinaniniwala ang kabilang sa shadow fleet ng Russia. Kinumpirma ito ni British Prime Minister Keir Starmer na sinabing ang nasabing barko ay sakop ng umiiral na international sanction. Ayon sa Royal Defense Forces, ang nasabing operasyon ay kauna-unahan na nangyari sa English Channel. Ang nasabing barko ay nasa ilalim ngayon ng mahigpit na pagbabantay ng British troops para sa investigasyon. Ayon kay UK Prime Minister Keir Starmer, hindi nila hahayaang makalusot ang Russia sa paglabag nito sa ipinataw na parusa dahil sa kanilang agresyon sa Ukraine. Pinaniniwala ang gumagamit ang Russia ng Shadow Fleet upang iwasan ang sanksyon na nakapataw kaugnay ng giyera nito sa Ukraine. Sinasabing ang Smertos na may flag na Cameroon ay naglayag mula sa Baltic Port ng UST Luga patungong Port of Egypt. Samantala, nagpasalamat naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa UK dahil sa kanilang paninindigan laban sa Russia. Сьогодні є також за що нам подякувати, особливо Британії. Затримали російський нафтовий танкер своїх берегів. І це перший такий крок саме британців. Iginiit rin nito ang agarang pag-aksyon ng Europe na makapagpasa ng batas hindi lamang sa pag-aresto sa mga shadow fleet ng Russia kundi ang pagkumpiska na rin ng mga langis na dala nito. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. Нафта має зупинятись, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британії. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasawi ang American singer-songwriter na si Olive Tree sa isang helicopter collision sa Rio de Janeiro nitong Linggo oras sa Brazil. Ayon sa ulat, walang nakaligtas sa 6 na sakay ng 2 helicopter. Kasama ni Tree ang Argentine influencer na si Gaspar Prim o Gaspi.
Katatapos lamang ni Tree ng kanyang concert sa Brazil na bahagi ng kanyang world tour. Iniimbestigahan na ang sanhi ng insidente. At yan ang mga balita sa labas ng Pilipinas. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Isang linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim, Sarangani, umabot na sa 65 ang bilang ng mga nasawi habang pumalo naman sa 36 ang naitalang nawawala. Ayon sa Office of Civil Defense, ilang lugar ang itinigil na ang search and rescue operations matapos matukoy na wala ng signs of life sa mga natabunang komunidad. Dahil dito, inilipat na ang ilang resources at tauhan sa iba pang lugar upang makatulong sa mga apektadong populasyon. Patuloy naman ang pakipag-ugnayan ng OCD sa mga local government unit upang matukoy kung kinakailangan pang ipagpatuloy ang mga operasyon sa mga naitalang landslide sites na wala ng signs of life. I was there yesterday sa Jose Abad Santos, and isang area doon I think nag-pull out na yung or they called off na yung search and rescue kasi nga napakalaki nung bundok kasi yung talagang bumaba na landslide, so it's very hard, hindi po makaakyat yung mga equipment at talagang mano-mano. Bulk of the reported missing are still from Jose Abad Santos, 18. And karamihan dito again are due to landslide. Okay. Meron tayong isang barangay, Patulang, na 10 ang reported doon. And I think if I can recall, 7 doon ay isang household na natabunan ng landslide. Asahan na ang mapaminsalang mga bagyo ngayong umiiral na ang El Niño phenomenon. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, maaaring maulit ang mga super typhoon na dati nang naranasan sa bansa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Very unusual po kapag meron po tayong El Niño, lalong-lalo na po yung mga nagiging erratic na mga bagyo at yung pong mga typhoon at super typhoon category. So, nung time na 2009-2010, El Niño, meron tayong Ondoy, tropical storm siya. Yung mga typhoon, super typhoon yung sila Pepeng, sila Uwan. So, yung pong mga time na yan, sila Milenyo, yun po ay nangyari sa panahon po ng El Niño. Malalakas at mapaminsalang mga bagyo ang pupwedeng mabuo sa huling quarter ng taong 2026. Yan ang babala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kaugnay ng pagsisimula ng El Niño conditions sa Pilipinas. Sa mga nagdaang peligrosong bagyo na dumaan sa bansa, kadalasang timing ito tuwing mayroong El Niño, gaya ng bagyong Milenyo noong 2006, Ondoy at Pepeng noong 2009 at Uwan nito lamang 2025. Ayon kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis, bagaman mas kakaunti ang inaasahang bagyo kapag may umiiral na El Niño, mas mataas naman ang tsansa na malalakas o pumasok ito sa typhoon hanggang super typhoon category. Kasi usually po kapag ganyan October, November, December, yung mga crossing, yun po yung patapos na yung habagat, and then yung tropical cyclone development medyo malayo po sa Pacific kasi mas mainit ka po dun sa gitna at silangang bahagi ng tropical Pacific. Kaugnay nito, ginugunita ng DOST PAGASA ang Typhoon and Flood Awareness Week mula June 14 hanggang June 20, 2026, kasabay ng panawagan sa publiko na paigtingin ang paghahanda laban sa mga peligrong dulot ng bagyo, baha at iba pang extreme weather conditions. Inilunsad din ang PAGASA National Hydrometeorological Observing Network o Panahon mobile application na magbibigay ng mas madaling access sa mga impormasyon tungkol sa panahon at mga babala sa sakuna. Ang Panahon mobile application ay isang digital platform na naglalaman ng real-time weather data at mahalagang babala tulad ng tropical cycle bulletins, thunderstorms, heavy rainfall warnings at mga flood advisory. Mayroon din itong location-based alerts upang makatanggap ang mga gumagamit ng mga advisory na angkop sa kanilang lugar na makakatulong sa pagpaplano at paghahanda.
Isang hakbang ito ng Pag-asa upang mas mapalapit sa mga mamamayan ang mahalagang impormasyon sa panahon at mapalakas ang kahandaan laban sa mga sakuna. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng resolusyon si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para hikayatin ang Kamara at Senado na ilaan ang 14 billion pesos na halaga ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE para matulungan ang mga biktima ng sakuna. Nakapaloob sa House Resolution Number 1118 ang pangangailangan na mapondohan ang pagkakaloob ng food packs at mga sako ng bigas para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at Bagyo. Kasabay nito, nananawagan naman ang kongresista na isapubliko ang ulat ng paggamit ng MOOE ng mga tanggapan ng mga mambabatas. Hindi siguro masama na maging transparent na lang tayo at diretso na lang ibigay ang pondong ito, lalong-lalo na ngayon maraming mga nangangailangan dahil sa earthquake sa Mindanao at ang ating mga darating na mga bagyo. Kaya yan po ang aking panawagan sa Kongreso. Hindi natin kailangan ng additional budget dahil nandito na sa budget ng House of Representatives pati na ng Senado ang available na pondo. Isang senior citizen sa Tondo, Manila ang maayos na naihatid ng UNTV News and Rescue pauwi sa kanyang tahanan matapos ma-discharge sa ospital. Ito ang balita ni Lisel Nael. Isang 78 anyos na lola na may pelvic injury ang inasistihan ng UNTV News and Rescue matapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang mga kaanak na humihiling ng tulong upang maihatid pauwi sa kanilang tahanan. Kinailangan ang maingat na paglilipat sa pasyente dahil sa kanyang kondisyon at sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Ang kalagayan naman ngayon ng patient natin is hindi siya makatayo dahil sa meron siyang dati ng pelvic fracture and then recently nadulas na naman siya. So minarapat ng kaanak na ipa-check yung pasyente para matingnan nila kung mas lumala yung fracture ng patient sa kanyang pelvic area. Nang maisakay sa rescue van, kaagad na inassess ng team ang pasyente at kinuhaan ito ng vital signs. Dahil nilalamig ang pasyente, binalutan ito ng thermal blanket upang mabawasan ang lamig na kanyang nararamdaman. Bukod sa pelvic injury, napag-alaman din na pangalawang beses nang nadulas ang pasyente. At ayon sa kaanak, may problema din sa puso ang pasyente at may chronic kidney disease ito. Doon naman sa vital signs niya, ang napansin ko is yung sa oxygen saturation niya, mababa. Nag-ask na tayo kay companion sa kasama kung meron ba siyang problem sa heart kasi medyo mababa yung autosat niya. Doon napag-alaman natin na meron siyang problema sa heart, nagkakaroon daw ng lumalaki daw yung kanyang puso. Makalipas ang ilang oras sa biyahe, ligtas at maayos na naihatid ng team ang pasyente sa kanilang tahanan sa Tondo, Manila. Bago tuluyang umalis, siniguro ng mga responder na nasa maayos sa kalagayan ng pasyente at maayos itong naipasa sa pag-aaruga ng kanyang mga kaanak. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng rollback sa presyo ng diesel at kerosene simula bukas. Magkakaroon naman ng bahagyang paggalaw sa presyo ng gasolina, habang mayroon ring pagbaba sa kabuang transmission rate para sa May 2026 billing period.
Samantala, posibleng patuloy na itaas ang yellow alert sa Visayas Grid hanggang Agosto. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. I just want to announce the price adjustments for this week, which will start tomorrow. Bukas po ito mag-uumpisa. And ang price adjustment, may range po tayo. Magkakaroon muli ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas, June 16. Sa anunsyo ng Department of Energy o DOE, aabot ng 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos ang maaaring mabawas sa kada litro ng diesel depende sa gasolinahan. Matatapyasan rin ang presyo ng bawat litro ng kerosene simula 50 sentimos hanggang 2 piso at 50 sentimo. Habang maaaring mabawasan ng hanggang 32 centavos ang kada litro ng gasolina. Gayunman, maaari rin itong magkaroon ng 1 peso and 78 centavos per liter na increase. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, umaasa silang magpapatuloy ang pagbaba sa presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo. So we hope that this continues, especially with the news from the progressing talks among the countries involved in the current Middle East war. So hopefully they can conclude on their agreements and sana po ang bantayan po natin by Friday makikita na natin yung progress nila kung meron nga talagang final decision ang mga parties involved. Samantala, inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagbaba ng kanilang transmission rates. Para sa May 2026 billing period, nasa 14.91 centavos kada kilowatt hour ang mababawas sa overall transmission rate ng NGCP. Katumbas ito ng mahigit 7% pagbaba sa transmission rate na ipinapataw ng grid operator. Samantala, inihayag ng NGCP na bagamat may mga araw na bumababa ang demand sa kuryente, nananatiling manipis ang pasobrang supply ng kuryente sa Visayas Grid. Paliwanag ng NGCP, hindi pa rin nakababalik sa operasyon ang ilan sa mga malalaking planta ng kuryente, partikular na sa Visayas. Sa kasalukuyan, may 26 na plantang hindi pa rin gumagana at 11 pa ang nakapagbibigay ng mas mababa lang na kapasidad. Ito anila ang naglilimita sa availability ng supply ng kuryente, kaya mahigit 1 buwan nang itinataas ang yellow alert sa Visayas Grid. Yung sitwasyon sa Visayas, aggravated yan ng mga malalaking planta na nag-out. Out of the 4, meron ng isang nakabalik, pero hindi pa yan sapat para talagang maging stable. Ang huling impormasyon na naibigay sa amin, Agosto pa makakabalik yung mga malalaking planta. So yellow from now until August. Magtitiis tayo sa yellow sa Visayas. Mukhang ganun nga. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang Department of Energy na bababa na ang presyo ng langis at magiging stable na ang supply nito kapag natuloy ang kasunduan ng Estados Unidos at Iran. Kasama sa nasabing kasunduan ang ganap na pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa ngayon, nasa higit 40 araw na lang ang maaaring itagal ng supply ng diesel, gasolina at LPG sa bansa. Ito ang balita ni JP Nunez. We are grateful for the announcement of the involved countries that there is a real intent to terminate whatever conflict they have. And we are hoping that they will finalize the deal this Friday. This is a good news for us. Positibong epekto ang inaasahan ng Department of Energy sa balitang magkakaroon na ng peace deal ang Estados Unidos at Iran, kung saan inaasahan dito ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kapag natuloy ito, hindi magtatagal at bababa na ang presyo ng langis sa bansa. Base sa nakapaloob sa kasunduan, bubuksan na ang Strait of Hormuz, kaya inaasahang mas magiging matatag ang supply ng langis sa bansa.
Higit 70% ng supply ng langis sa bansa ay dumadaan sa Strait of Hormuz, kaya mayroong malaking epekto ang pagsasara o pagbubukas nito. Pag meron na pong agreement sila, ibig sabihin wala ng conflict doon at yung supply and ang presyo natin ay magsa-stabilize. Dahil sa dependence natin sa oil galing Strait of Hormuz, very much affected tayo. Base sa inventory ng Oil Industry Management Bureau o OIMB, nasa 45 araw o halos 1.5 buwan pa ang supply ng gasolina sa bansa. 43 days naman ang diesel. 139 days sa kerosene, 74 days sa jet fuel, 45 days sa fuel oil, at 45 days din sa liquefied petroleum gas o LPG. Samantala, wala pang katiyakan sa ngayon kung maaari nang alisin ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency sa kabila ng napipintong US-Iran peace deal. Kabilang sa maaaring pagbatayan ng DOE ay kung tuluyang bababa ang presyo ng petrolyo at mga pataba. Marso nang ideklara ng palasyo ang National State of Energy Emergency kasunod ng nangyaring gulo sa gitnang silangan mula noong Pebrero. Fuel and fertilizer, I think that will be indicative of when the lifting of the emergency declaration will be. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinuspinde ng Korte Suprema si Attorney Jesus Nicardo Falsis mula sa pagiging abogado sa loob ng 1 taon matapos itong mapatunayang nagkasala ng simple misconduct dahil sa paggamit ng mga bastos na salita sa social media. Sa naging resolusyon ng Korte, binigyan diin na ang mga abogado ay dapat laging gumagamit ng marangal at disenteng pananalita sa kanilang mga transaksyon, maging ito ay personal o professional. Nagugat ang kaso sa isang Twitter post ni Attorney Falsis kung saan ipinagtatanggol niya ang kanyang kapatid na si Nico Laban sa reklamong qualified theft na isinampa ng aktres na si Chris Aquino. Sa naturang post, minura ni Attorney Falsis ang mga taga-suporta ni Aquino na inilarawan niya bilang mga bias na dilawan. Sabi naman ni Attorney Falsis na kinikilala niya ang desisyon ng hukuman, pero hinikayat nito ang Supreme Court na desisyonan ang nakabinbin anyang disbarment cases laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte kung talaga anyang walang nakatataas sa batas. Nakatakdang isagawa ang special election sa 4th District ng Cavite sa August 29. Ang halalan ay upang punaan ang nabakanteng posisyon ni dating Congressman Kiko Barzaga matapos itong i-expel ng mga kapwa niya mambabatas, bunsod ng disorderly behavior, conduct unbecoming at paglabag sa House Code of Conduct. Nauna nang sinabi ng Malacanang na may sapat na pondo ang Commission on Elections para sa eleksyon. Umabot sa $2.7 billion ang remittances ng mga Overseas Filipino Worker o OFW ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nananatiling pangunahing source of inflows ang mga bansang United States, Singapore at Saudi Arabia. Ayon sa BSP, mahalaga ang mga remittance ng OFW para sa ambag sa paglago sa ekonomiya. Posibleng maalis sa serbisyo ang tauhan ng National Police Commission o NAPOLCOM na nabunot ng baril sa isang driver noong Independence Day. Bunsod nito, ipinagutos ng NAPOLCOM Chief na isailalim sa surprise drug testing sa departamento ng ahensya kung saan nakatalaga ang sangkot na empleyado. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Tinitiyak ko po sa iyo, sir, at sa buong institusyon ng NAPOLCOM na ang karanasang ito ay magsisilbing pinakamalaking aral upang may tuwid ko ang aking landas bilang isang lingkod bayan po. Sa huli, ang paghingi ng tawad ay unang hakbang lamang sa mahabang proseso ng pagbawi ko sa aking inaasal.
Emosyonal na humingi ng tawad si Police Inspector 3 Jaime Flores nang ipresenta ito ng National Police Commission o NAPOLCOM sa media. Ito ay matapos siyang masangkot sa isang road incident halos maghahating gabi na noong Biyernes, Independence Day. Batay sa police report, bumunot umano ng baril ang suspect habang kausap ang Transport Network Vehicle Service o TNVS driver na nakasagi ng kanyang sasakyan sa bahagi ng EDSA Ortigas. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan, naobserbahan ng mga pulis na nasa ilalim ang suspect ng impluensya ng alkohol. Sa ngayon, nakadetine ang suspect dahil sa kasong grave threats. Ngunit naharap rin ito sa kasong administratibo sa NAPOLCOM. Ang pinamabigat ay dismissal from the service. Yung pagbigay natin ng show cause order, yun ang simula ng proseso dito sa NAPOLCOM. Kung ano man ang parusang lumabas, pasensyahan tayo. Tiniyak naman ng NAPOLCOM na magiging patas ang investigasyon na kanilang isasagawa sangkot ang sarili nilang tauhan. Ngunit binigyan diin ng ahensya na hindi porket NAPOLCOM personnel ay exempted na sa pagpapaliwanag sa taong bayan at pagharap sa mga kaso dahil mas mataas dapat anila ang standard sa kanilang hanay. Paliwanag pa ng NAPOLCOM Commissioner, dahil sa insidente, apektado sila kabilang na ang tanggapan kung saan kabilang si Flores. Ngunit kailangan aniyang gawin ng NAPOLCOM ang nararapat kahit 40 taon ang paglilingkod ng sangkot na empleyado at marami itong kaibigan sa tanggapan. Now, I am ordering that all members of our IMIS be subjected to a surprise drug examination. Our Deputy Executive Officer is tasked to bring all of our IMIS officials and employees to the nearest drug testing center for immediate drug examination. I'm also ordering the scheduling of psychological examinations for all IMIS personnel. Sinabi ng NAPOLCOM Chief na sino mang mapatutunayang positibo sa paggamit ng iligal na droga sa kanilang hanay ay papatawan ng parusa at tatanggalin sa serbisyo kung kinakailangan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasintabi po sa mga kumakain. Viral ngayon ang video ng isinilbing pagkain na may kasamang daga sa isang restaurant sa Baguio City. May babala naman si Mayor Benjamin Magalong sa mga establishmento sa lungsod na lumalabag sa sanitation standards. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Kung hindi nila magawa yung undertaking because everyone submitted their undertaking, usually may undertaking yan at in the next 1 week, ayusin nila o 2 weeks. Kung hindi nila nagawa yun at in-inspect uli sila, then that would, they will be sanctioned and that would lead to closure. At hindi na namin sila bibigyan ng business permit. Nagbabala si Mayor Benjamin Magalong na hindi palalampasin ng pamahalang lungsod ng Baguio ang mga paglabag sa sanitation standards na maaaring maglagay sa panganib sa kalusugan ng mga mamimili. Kasunod ito ng investigasyon sa isang restaurant tungkol sa viral na insidente kung saan may nakitang daga sa isinilbing pagkain. Ayon sa alkalde, magpapatuloy ang mga inspeksyon sa mga restaurant at iba pang food establishments upang matukoy ang mga paglabag at matiyak na nasusunod ang mga pamantayan sa kalinisan. After the investigation, magkakaroon ng paratang, magkakaroon ng punishment o penalty yung may-ari ng establishment na yon. At ganun din, Sebad, I hope na this will serve as a lesson to all the other establishment that caters to food. Samantala, sinabi ng isang hotel owner sa Baguio na mahalagang may araw-araw na paglilinis at pagdidisinfect sa mga lugar na pinaghahandaan at pinagsisilbihan ng pagkain upang maiwasan ang mga sanitation problems. So each time it's newly cooked, newly baked, no? Tapos after each service, nagpapa-disinfect po tayo. So we close it and then we disinfect it. So I make sure that every day, as in every day, we clean it, we disinfect it.
Binigyang din ni Beth Yuso na dapat nagsisimula sa mga empleyado ang pagpapahalaga sa kalinisan dahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagtitiwala ang mga customer sa isang establishmento. SOP talaga natin is maging clean. No? Sabi ko nga, if you put yourself in their place, would you like to eat in a dirty place? Ayaw nyo, di po ba? Humingi naman ng paumanhin si Mayor Magalong sa mga customer na naapektuhan ng insidente at nangakong gagawin ng pamahalang lungsod ang lahat upang mapanatili ang kaligtasan ng mga kumakain sa mga establishmento sa Baguio. Sa mga nabiktima doon sa restaurant na yun, ako na mismo, as mayor, humihingi po ako ng paumanhin. Pinaigtindi ng pamahalaang lungsod ang rodent control program sa mga palengke at iba pang pampublikong lugar bilang bahagi ng pagtugon sa mga sanitation concerns sa lungsod. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nailigtas ang mga foreign diver at crew na lulan ng isang yate na sumadsad sa Tubataha Reef kahapon, June 14. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, agad silang rumisponde sa tawag kaugnay ng pagsadsad ng MY Philippine Siren 2 sa Tubataha Reef Natural Park sa Palawan. Lulan nito ang 14 na diver na binubuo ng 9 na American, 3 German at 2 Pinoy, kasama rin ang 14 na Filipino crew. Magsasagawa sana ang grupo ng diving expedition sa lugar. Agad na pinasakay ang mga ito sa isang bangka pabalik ng Puerto Princesa upang matiyak ang kanilang kondisyon. Muling bumisita ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinaka-naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Isa sa sinuri ng Pangulo ang recovery efforts na ginagawa ng mga ahensya ng pamahalaan mula sa General Santos City. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, ano-ano ang mga hakbang na isinasagawa ng pamahalaan upang mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong komunidad? June, bago ko sagutin ang iyong katanungan, pagtutuwid lamang June, nandito tayo ngayon sa Maitum, Sarangani dahil nagkaroon tayo ng movement kanina na dahil tiningnan din natin ang relief operation na ginagawa ng ilan pang private groups na isinasagawa dito sa Maitum, Sarangani. At doon sa base na rin doon sa naging katanungan mo, June, ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawang pagsusuri sa ilan pang mga kalagayan ng mga lugar na naapektuhan ng mga lakas na lindol sa Mindanao sa pamamagitan ng isang situation briefing ng ginawa kanina sa General Santos City. Layunin ng pagbisita, June, ng Pangulo na tiyakin ang maayos na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at makapabilis ang paghahatid ng tulong at mga programang pangrehabilitasyon sa mga nasalantang komunidad. Sa isinagawang situation briefing, inilahad ng mga lokal na opisyal ang lawak ng epekto ng lindol sa mga pamilya, infrastruktura at mga pasilidad ng pamahalaan, kasama ang mga pangunahing pangangailangan para sa agarang pagbangon ng mga apektadong lugar. Ang talagang problema ngayon natin is the facilities. At ngayon nasa proseso pa lang tayo na in-inspection yung mga facilities. Baka yung iba hindi na pwede. Ganun din, parang sa school. June, kabilang sa mga ahensyang nangunguna sa mga recovery efforts ang Department of Public Works and Highways o DPWH na nag-deploy development at engineering teams para sa paglilinis ng mga apektadong lugar at pagkukumpuni ng mga nasirang kalsada at kalidad ng ahensya ang agarang pagpapanumbalik ng mga mahalagang transport networks upang matiyak ang maayos na paghahatid ng relief goods, serbisyong pang-emerhensya at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga residente.
Personal ding sinuri ng Pangulong Marcos ang kalagayan ng Sapu-Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nananatiling ligtas at madaraanan ang tulay matapos malagyan ng mga karagdagang reinforcement habang inihahanda ang pangmatagalang rehabilitasyon nito. Siguro po, Mr. President, magdedwell na lang po ako dun sa ating mga challenges ngayon, no? Na nakikitulungan po tayo sa ating mga provincial and local governments. Unang-una po, aparte sa mga roads and bridges, yung mga hospital po ang ating priority din. Samantala, patuloy naman ang pagpapaigting ng Department of Health sa mga health response efforts ang pagdaraos ng mga medical mission, pagdideploy ng mga health workers, pagbibigay ng mental health at psychosocial support services at pagmomonitor sa mga ospital at health facilities upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyong pangkalusugan. Patuloy naman ang koordinasyon ng national government at mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang pagbangon ng mga nasalantang komunidad at maihatid ang mga kailangang tulong sa mga pamilyang apektado ng lindol. At June, bukas ay pupuntahan din natin ang isang lugar din sa Sarangani, kabilang na dyan itong sa dako pa rin ng Glan, kung saan may mga kababayan pa rin natin o mga residenteng apektado ng malakas na lindol ang naninirahan sa kabundukan. Lumikas sila mula sa coastal area dahil sa pangangbang posibleng tumaas ang tubig dahil na rin sa epekto ng malakas na lindol, June. Alright, maraming salamat Alan Manansalan, nag-uulat ang live mula sa Sarangani. Hindi pa man tuluyang nakaka-recover sa lindol, isang bahay sa General Santos City ang nasunog kanina. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Janelle Española live. Janelle, may nasaktan ba sa nangyaring sunog? Yes, Ella, wala namang nasugatan o nasaktan sa insidente. Isang sunog ang sumiklab sa isang bahay sa Barangay Katanggawan, General Santos City kaninang tanghali. Agad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection o BFP sa insidente. Nakantabay naman na magbigay ng paunang lunas ang UNTV News and Rescue. Batay sa paunang assessment ng Bureau of Fire Protection, electrical wiring ang isa sa mga tinitignang posibleng sanhi ng insidente. Ngunit patuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Samantala, muling binuksan ng General Santos International Airport matapos ang isinagawang rehabilitasyon ng mga pasilidad na nasira dulot ng malakas na lindol na tumama dito sa riyon. Ngayong araw ay nagbalik na sa normal na operasyon ang General Santos City International Airport. Sa pag-ikot namin kanina, marami na tayong nakikitang mga kababayan na maglalakbay patungong ibang lugar. Inaasahang ang pagbubukas ng paliparan ay malaking tulong sa panunumbalik ng normal na transportasyon at pagpapabilis ng pagdadala ng tulong at serbisyo sa apektado lugar. Yan muna ang update mula Santos City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Janelle Española mula sa General Santos City. Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang umano'y pakikialam ni Senador Mark Villar at Senador Camille Villar sa LRT-1 Extension Project sa Cavite. Sa panayam sa radyo, sinabi ni Ombudsman Remulla na sinusuri ng kanilang mga investigador ang mga ulat sa mga aligasyon na tinutulan umano ng mga Villar ang orihinal na alignment ng proyekto. May mga impormasyon din anya na isinusulong umano na baguhin ang ruta ng Riles upang dumaan ito sa C5 Road sa Las Piñas kung saan may mga ari-arian ng pamilya Villar. Kasalukuyan sinusuri ng mga investigador ang mga dokumento, komunikasyon at iba pang records mula sa mga ahensyang may kinalaman sa proyekto. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa pahayag ang kampo ni Mark at Camille Villar kaugnay ng issue.
Naisumite na ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang pre-trial brief nito para sa paglilitis si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro, umakyat na sa mahigit 30 ang bilang ng mga testigo nila laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. The witnesses is not only 25, it's not only 30, it's even more. Naisumite na sa Senate Impeachment Court ang pre-trial brief ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakapaloob dito ang stipulation of facts o listahan ng mga katotohanan ng sasang-ayunan ng prosecution at defense teams para hindi na pagtalunan pag nag-umpisa na ang paglilitis. Gayun din kung sino-sinong testigo at alin sa mga documentary evidence ang ipepresenta. Ayon sa House Prosecution Team, mula sa bilang na 25, nadagdagan pa ang bilang ng kanilang mga testigo sa mahigit 30. Sa ilalim po ng ating rules, kapag ang testigo, hindi mo na isama ang pangalan doon sa pre-trial, generally speaking, hindi po siya papayagang tumistigo during the trial. And that is why, as a matter of rule, lahat ng testigong isasalang mo, dapat yung pangalan isumiti mo during the pre-trial conference. And their names must be included in the pre-trial brief. We are also allowed to make a reservation of witnesses as long as we are able to give a description of the witness and the purpose for which they will be presented. Sa June 18 naman nakatakda ang closed-door pre-trial conference na dadaluhan ng 11 House prosecutors at 10 private prosecutors. Dahil naman sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado at Kamara na magsagawa ng special session sa June 17, umaasa ang House Prosecution Panel na kabilang sa maisasaayos ay ang gusot sa liderato ng Senado. Mahalagaan nilang matuldukan na ang usaping ito bago pa mag-umpisa ang paglilitis kay VP Duterte. But we anticipate that they should take that opportunity to finally settle the issue on leadership. We are apprehensive that we might encounter another constitutional issue because we will be starting the trial and there is no duly elected Senate President. Sana ma-address na yon para wala nang apprehension ng House about another possible constitutional issue to be raised in the Supreme Court. Patuloy na kinikilala ng House Prosecution Panel ang pamumuno ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Samantala, naniniwala ang House Prosecution Panel na dapat ibaba ang conviction threshold sa VP Duterte impeachment trial. Nakasaad sa konstitusyon na walang sino mang impeachable official ang maaaring mahatulan liban kung may pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Sa kasalukuyan, 24 ang bilang ng mga senador, subalit nakadetine si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft. Samantalang nagtatago naman si Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court. Kabilang sa mainit na usapin ngayon kung ano ang conviction threshold para sa impeachment trial kay VP Duterte sa gitna ng kinakaharap na kaso ng iba pang senador. Ayon pa kay Lead Public Prosecutor Luistro, dapat may apply din ang 1949 Supreme Court decision sa kaso ng mga dating senador na sina Jose Avellino at Mariano Cuenco sa pagtukoy sa conviction threshold. Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avellino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes? We need a Senate that is functioning. And for all of the procedures that the Senate will be doing, we need senators who are able to do their job. And if one is hiding, purposefully hiding from not only his job but from the people, then he shouldn't be included in the number when we count whether this is for quorum purposes or whether this is for the determination of conviction.
Mahalaga rin anyang matukoy kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng kasalukuyang usapin. Pag-uusapan pa ng House Prosecution Panel kung maghahain sila ng motion sa Senate Impeachment Court para bawasan ang conviction threshold. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ng Makabayan Block ang publiko na subaybayan ang mga pangyayari sa Senado sa gitna ng hiling na special session ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa grupo, mas may kaugnayan ito sa pagbabago sa liderato ng Senado higit sa anumang panukalang batas. Anila hindi dapat maging dahilan ng anumang leadership change ng paglusot sa pananagutan ng mga senador na naharap sa mga kaso. Nagbabala rin ang mga ito sa pagpasa ng malabnaw na anti-political dynasty bill. Winelcome naman ni House Speaker Faustino Bojedi III ang special session request ni PBBM. Aprobado na sa Kamara ang mga panukalang prioridad ng Marcos Jr. administration. Sa kabila nito ay kay Speaker D, handang makipagtulungan ang Kamara sa Senado at Executive Branch para makumpleto ang legislative process na makatutulong sa mga mamamayan. Muling binalik ng mga Chinese vessel sa loob ng Baho de Masinloc ang isang floating platform na sinasabing ginagamit sa marine scientific research. Ito ang nakumpirma matapos magpalipad ng air assets ng Philippine Coast Guard upang i-monitor ang naturang bahura na bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, sa ngayon ba ay nakakapasok pa ang ating mga mangingisda sa Baho de Masinloc? June, matagal nang hindi nakakalapit, lalo na't nakakapasok yung ating mga kababayang mangingisda sa Baho de Masinloc dahil matagal nang bantay sarado ito ng mga Chinese. Sa isinagawang routine Maritime Domain Awareness o MDA flight ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard, nakuha ng video ang Chinese research vessel Yuzhan UK-6 habang hinihila ang movable platform pabalik sa loob ng shoal sa pamamagitan ng southern entrance. I would like to argue that the floating movable platform is being utilized by the Chinese research vessel in conducting an illegal marine scientific research inside Baho de Masinloc. Nagsagawa ng routine Maritime Domain Awareness o MDA flight ang BFAR at PCG kaninang umaga. Dito muling naidokumento ang mga aktibidad ng China sa Scarborough Shoal. Pero bago pa man makarating sa Baho de Masinloc, nakatanggap na sila ng radio challenge mula sa isang PLA Navy vessel. Ayon kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, maagang nagpakita ng presensya ang mga Chinese military habang patungo pa lamang ang eroplano sa Baho de Masinloc. As early as 9:49 in the morning, only at a distance of 52 nautical miles east of Northeast Zambales, we immediately received a radio challenge from the PLA Navy 554 challenging the routine MDA flight that was conducted by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pagsapit sa paligid ng shoal, namataan din ng BFAR aircraft ang PLA Navy vessel 454, isang Chinese Coast Guard ship, 3 Chinese Maritime Militia vessels at 2 Chinese research vessel. Nakita rin ang Chinese research vessel na Yuzhan UK-6 habang hinihila nito ang floating platform pabalik sa loob ng shoal. Kasabay nito namataan din ang isang service boat na muling naglalagay ng floating barrier sa entrada ng Baho de Masinloc. Ayon sa PCG, maaaring layunin nito na pigilan sa pagpasok sa bahura ang mga Pilipinong mangingisda. Pinaniniwalaan naman ng Philippine Coast Guard na ang movable platform ay konektado sa mga aktibidad ng mga Chinese research vessel sa shoal. Ibig sabihin, they are placing back the floating barrier that they are always placing at the entrance to prevent the Filipino fishermen from entering the shoal of Baho de Masinloc.
Halos 3 linggo nang minomonitor ng mga otoridad ang naturang platform. Nakita rin sa pinakahuling MDA ang mga antena na una nang nakita noong nakaraang linggo, isang dilaw na boya na nakalagay mula pa noong nakaraang taon at isa pang itim na boya na antena-like structure sa magkabilang bahagi ng shoal. Gayunman, aminado ang PCG na hindi pa natutukoy kung ano ang uri ng datos na ang kinokolekta ng China sa lugar. Hindi rin tiyak ng PCG kung may kaugnayan ito sa posibleng pagtatayo ng istruktura sa hinaharap, pero patuloy nilang binabantayan ang mga pagkilos ng China sa Bajo de Masinloc. As of this time, based on the facts, based on the movement, and based on the vessels that are deployed in Bajo de Masinloc, the activities that are being conducted by the Chinese government is purely marine scientific research. Giit ng Philippine Coast Guard June ang pagsasagawa ng China ng marine scientific research nang walang pahintulot sa Pilipinas ay paglabag sa soberanya, sovereign rights at maritime jurisdiction ng bansa. Sa ngayon, nananatili umanong diplomatic at legal na hakbang ang pangunahing tugon ng pamahalaan abang patuloy na minomonitor ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Diyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ito ang ating mga kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Alberto Armuela Jr., Isabel Montañez at Alex Caparas. Kay Mario Marcos Jr., Rogelio De La Torre at Ronald Bulahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 2 Korinto 9 at 7 na nagsasabi, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.